Sabi na pumunta po sa Ilocos. Kasama niyo si Congressman Sarmiento na mag-deliver kayo. Hindi, kami po yung nagdala sir sa Delta Lake. Dahil sila sa Tube, kasaka ni Boss Ali, ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Paway po, Your Honor. Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes, May po. mga retrato pa ng eroplano. Sabi na pumunta po sa Ilocos. Kanina, Kasama niyo si malapit sa Pilipinas. Congressman Sarmiento na mag-deliver kayo. Hindi, kami po yung nagdala sir sa Delta Lake. Dahil sila sa Tube, kasaka ni Boss Ali, ang nagdala po doon sa Ilocos. At pinapanood nila Mr. Chair, ginaganap saan sa na Ilocos? hearing ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, ako po si Belnar Tube. Sa Senador Paway po, Your Honor. Yung dalawa kayo, yung sa pumuntang Pangilinan Ilocos. Yes, May mga Senador retrato pa ng si, eroplano. Cayetano at si Senador Marcoleta. So yan mga kaibigan, mayroong mga siyempre mga INC rin tayo nakita na sila ay nakapokus at nagparamdam din ng kanilang sama ng loob, galit. At merong iba pa tayong mga nakausap at sabi nila dapat daw mamatay nga yan, patayin na raw yung mga senador na involved. Ito naman ho ang ating masasabi. Ang tanong, sino po kaya dyan sa mga senador na nakaupo ngayon? Yung sa 24 senators, ang talaga na kurakot, na talagang binigyan ng maleta dahil may mga sinabi po rito. Well, nabanggit sila Erwin Tulfo. Sino pa ba? Yung mga binanggit na mga pinagdalhan, mga congressman, sila Ridon, sila ng Kongreso, Abante o meron din mga nabanggit. Ano ba yan? Mamaya ipi-play natin kung sino-sino yung mga yan na nabanggit. Base po sa akusasyon ni Senador Marcoleta. So, ipa-play lang natin kasi instead na yung lista lang, edi iparinig na lang natin whether it is just an accusation or may katotohanan. Kayo namang mga kinasuhan ng mga congressman, mga senador o iba pa ng mga may kinalaman dyan sa flood control, abay, kasuhan nyo na lamang po yan. Yung sila Marcoleta, yung 18 na Marines na ini-interview ngayon, di kasuhan nyo na rin. Di ba? Karapatan nyo ang nalalabag inaakusahan kayo di ba? So, magpaliwanag kayo dyan sa Supreme Court o kasuhan nila kayo dyan. At kasuhan nyo rin naman yan ng mga nag-aakusa sa inyo, di ba? So, lilitaw, sabi ko nga sana ilitaw ng Diyos through these investigations. Kung maliman itong investigation o totoo, then tao ang gusto kasing marinig ng mga tao. At wag naman sana kasing itago. Hayaan silang magpaliwanag. Kaya nang gagalaiti itong side nila Cayetano yung majority na black on sa Senado na ngayon ay minaubra na nung grupo naman ni Win Gatchalian at siya na nga po ang nag-acting na Senate President. Instead na hindi na raw nila kinikilala itong si Alan Peter Cayetano at hindi rin naman tinatanggap nila Alan Peter Cayetano. Sila pa rin daw ang legit at huwad daw yun yung mga nagmaniobra itong mga panig ng mga di umano'y kampi sa mga Marcoses, okay, na maraming lihim. So gusto nila mabunyag kaya inibitahan nila itong pilit diyan sa Senate hearing at maituloy itong kanilang investigation under kina Pia Cayetano na chairman ng Blue Ribbon Committee. So naituloy. Ako naman bilang mamamayan, nagpapasalamat din ako din para marinig na. At yung mga nanggagalaiti ko sinong babanggitin diyan, di banggitin na. Kung tamaan yung tamaan, di sila magkaso dyan sa mga nagsasalitang yan. Ganun lang naman Kaya nga lang, siyempre, kung may katotohanan yan, ay naku, matakot na kayo, hindi na kayo iboboto ng mamamayan. At katapusan na ng karir ninyo. At kung paanong alibay ang gawin nyo, ay bahala kayo. At hinihiling na lang namin sa poong may kapal na talagang
ilantad kayo, kung talaga kurakot kayo, talagang kayo tumanggap ng maleta, talaga namang kung kayo defender kayo ng pagtatago ng katotohanan, pakasumpain kayo talaga, tamaan kayo ng kidlat kulog, at talagang kunin na kayo ni Lord at dalhin na kayo hindi sa langit o sa impyerno. Imposible naman yung mga magnanakaw ay pupunta ng langit, imposible, aral ni Kristo yan. Pero hindi pa natin sinasabi ko sino nga ang tunay na magnanakaw o hindi, pero sana yan ang hiling ng mga mamamayan, na mga talagang yung mga magnanakaw na yan, maparusahan niya, mapiring squad nga kung maaari, pero ayaw nila namang i-approve ang death penalty kasi maraming tatamaan, halos lahat sila. Bakit may matino pa bang senador, may matino pa bang congressman, na yung balak nilang buti may isip din yun yung naghahain ng batas na parusahan lahat ng mga up to barangay officials, congressman, senador, governor at sino pa ba, yung mga bukales o di kaya konsehales, barangay man o sangguniang bayan, mga mayor, vice mayor, governor, vice governor, lahat yan ay na mamatay, talagang ma-firing squad daw. Sino naman kayo mag-a-approve? Wala. Okay, kaya po si Presidente Marcos, tiwala pa rin naman siya sa pagbabago ng liderato sa Senado, kina Sherwin Gatchalian na, at ang Blue Ribbon Committee na daw ay yung si Erwin Tulfo na inaakusahan din na tumanggap ng maleta 2 beses. So, ito masasabi naman natin sa presidente natin, kung may presidente nga tayo talaga na matino. Ay sana naman yung tuparin ninyo, yung mga, halimbawa, sino ba nagsabi sa akin kanina sa palengke, yung bigas daw. Yung bigas naman, pagkalayo-layo saan, itinatago sa mga malayong barangay. Bakit hindi dalhin dyan sa bayan, dati naman na sa bayan, para accessible sa lahat. Kung may isip ang advisor nyo, o economic advisor nyo, o makapur na advisor ninyo, dapat ilagay sa bayan para bumili ang bumili. Hindi tinatago na parang pinagmamaimot. At saka, yung korupsyon, patayin nyo yung korupsyon, tapusin nyo yung korupsyon sa bawat department. Hindi lamang yung kalaban ninyo ang inyong paimbestigahan, kundi ikulong at talagang anong ginagawa ng DILG na paimbestigahan sa bawat kaprobinsyan yung mga magnanakaw at kasuhan isuspindi at talagang wag nang patakbuhin dahil kaso wala naman nag-iimbestiga. Kababagal naman mag-imbestiga ng ating pamahalaan sa korupsyon. Diba? Kaya nga yung kalaban ninyo, sila ang nag-iimbestiga, sila nag-i-expose. Hindi naman kayo nag-i-expose. Ang gina-expose naman daw ay yung kalaban daw ng Marcos administration, yung magbubulgar sa kanila. Yun naman ang pinagkakasuhan. Well, pabor din kami. Kasuhan nyo si Jinggoy, kasuhan nyo si Chis Escudero. Kasuhan nyo lahat ng kasuhan. Para makulong yan at mabitay kung may bitay nga, pero yun ba, makulong, maparusahan para mabulgar, di ba? Babaka pa naman tayo ng Diyos kung sa katotohanan tayo titindig Mr. Marcos. At ganun din yung nagbubulgar ngayon na sila Marcoleta kasama 18 Marines, babaka pa ng Diyos, ma-expose lamang yung mga totoong mga masama po. Huwag tayong matakot, pero oras tayo gumawa ng katarantaduhan at magpikit mata, o tayo po ay magtakip-takip, o tayo ay itago natin yung mga karumaldumal ng mga pagnanakaw at pagpapahirap ng mga iyan, ng mga walang hiyang iyan sa ating bansa, pagnanakaw ng pondo ng bayan, talagang susumpain ho ng Diyos. Maniwala kayo ho, talagang tatamaan kayo talaga ng nakakatakot. Ako'y natatakot dahil hindi nyo alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa mga nagtatago sa katotohanan at itinatago yung karumaldumal na ginawang pagnanakaw. Nako, huwag nyo sabihin tuwang-tuwa ang Diyos sa pagnanakaw at inaantay lamang ng Diyos na magsisi kayo. Gusto ng Diyos magsisi, pero kung ayaw at gusto yung magnakaw, pag yan ay nainip ang Diyos, ay nako, may kalalagyan din kayo, kamatayan din yan at sakit, tsaka kayo magsisisi. Kaya matakot ho tayo sa Diyos at tayong mamamayan naman, manalangin tayo na talagang puksain na ng Diyos lahat ng masasama sa Pilipinas at talagang palitan tayo ng matitino at mabulgar lahat ho yan. Okay? Ito po sa pag-iimbestiga ay mag-iimbestiga din by Monday na raw itong ito namang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo on Monday. Bahala sila. Bahala din itong kay na Pia Cayetano. Sana talagang mabulgar. Sana malantad yung mga talagang magnanakaw at talagang maparusahan. Hindi lang mabulgar.
At sana nga malaman bago mag-eleksyon para maiboto ng tao yung nararapat at lumitaw yung mga inakusahan kung tutunay na sila ay gumawa ay hindi naman panalo, at maparusahan ng Diyos kung hindi man dito ng tao. Okay? At sana makapaghalal na tayo nung pumasok ng mga bagong matutuwid. At kahit sa mga kaprobinsyahan, dapat sana yung mga hindi na mga magnanakaw, ang mga maluklok, dahil kawawa na ho ang Pilipinas, lubog na ho, pinalubog ho yan ng mga mambabatas, pinalubog ng mga nai-elect sa election ng mga magnanakaw. Hindi naman nagbabago ang buhay ng tao, mahirap pa rin. At saka yung corruption hindi naman nawawala, di ba? Kaya anong silbi ng Kongreso o ng Senado kung hindi nawawala ang pagnanakaw, kung hindi nawawala ang korupsyon, kung mahirap pa rin ang mamamayan? Anong ginagawa ninyo? Kung may magnanakaw din sa baba, sa kaprobinsyan, anong ginagawa ninyo para maparusahan, mahabol iyon? Dapat sana ang mga nag-iimbestiga, ang law enforcement, ang tinitira nila yung talaga mga salot ng lipunan. Hindi dapat sila gamitin para protektahan yung salot ng mga kakampi natin. Yung talagang, kaawaan tayo ng Diyos sa nangyayari sa ating bansa. Kung talagang matatalino yung mga senador natin, ipaglaban nila kung paano bababa ang bilihin. Paglaban nila mamatay ang mga ang korupsyon sa Pilipinas. Ipaglaban nilang umangat o mabigyan ng trabaho, mabigyan ng proteksyon, mabigyan ng magandang maayos na buhay, magkaroon ng mga investment dito from other country. Ang ating bansa, hindi pabulusok ng pabulusok. O 18 trillion na utang natin, susunod na administrasyon o utang na naman. Pero kumita na yung mga nagpa-project, yung mga nag-insert, kung meron man na sila'y kumita na ayon na sa kanilang pagkikickback doon sa mga proyektong iyon. Ganyan tayo kilala sa Pilipinas Ang mga mambabatas di umano ay talaga namang dyan may kickback sa bawat proyekto, nung pork barrel pa. Hanggang ngayon, insertion, allocables. Ganun ho yan Parang walang kinaiba sa mga kamunisipyohan, kakapitolyohan, ka-city hallan na sa bawat paproyektohin nila may cut sila, yun nahihilingin nila sa kontraktor o doon sa mga ahente. 'Di ba, mga pagawain. Ganyan ang Pilipinas Kaya nga lang wala namang sumisita, walang nagkakaso. Sabi ko lang dito lamang sa aming bayan sa aming probinsya sino bang kinasuhan nila na may mga ginagawa? Wala naman nagkakaso, 'di ba? Na wala namang iniimbestigahan din. Kahit totoo na meron, ang tatamad naman lang maghanap ng ebidensya. Sino magkakaso sa mga yan para maubos na yan? Diba? Sabi ko nga, dapat yung DILG i-designate yan na maghanap ng mga katarantaduhan sa mga kaprobinsyan, kamunisipyuhan, kakapitolyuhan, then kasuhan para masuspindi, para matuluyang ma-dismiss, para matuluyang hindi na makatakbo sa mga susunod na eleksyon at maparusahan. Ganun kaso kung wala namang kikilos, 'di ba? Ang pakikilusin laban sa kalaban sa politika, napakarumaldumal at masama naman 'yun. Dapat talagang para sa proteksyon ng pondo ng bayan. Bayad ng mga tax sa mga mamamayan. Kung napupunta lamang sa mga bulsa ng mga pamilya ng mga magnanakaw ng mga kurap, kawawa ang Pilipinas. Sila ang yumayaman, sila dumadami ng lupa. Yung mga mahihirap, nawawala yung mga lupa dahil hindi na kayang bayaran. Ibenta na lang, mag-abroad na lang yung iba dahil wala namang mag-i-invest dito sa atin. Kaya wala lang pakialam yung mga nanunungkulan kung umabroad man yung mga magulang na ayaw na sana nilang iwanan at may epekto sa mga anak nila o pamilya nila. Ayun, nangingibang bansa dahil sa katangahan ng mga nanunungkulan sa Pilipinas na dapat sana magparami ng mga production dito, magparami ng mga patrabaho, ng mga negosyo dito, sa pangunguna ng pamahalaan, para magkaroon ng mga matatrabaho ang Pilipino at makapag-export. Hindi yung nawawala yung mga kalupaan, hindi binabakapan ng mga farmers, yung mga manggagawa, naghahanap ng trabaho, walang maibigay, kundi sipain natin sila sa ibang bansa at magantay tayo ng dollar remittances nila. Kaawa po. Talaga mga karumaldumal ang mga politikong magnanakaw sa ating bansa, kasumpa-sumpa. Dapat nang kalusin talaga ng Diyos yung mga ganyan. Peste, salot talaga ng lipunan. Babanggitin ko na, salita nyo naman ito
Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. reporting.